Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Yes, good morning! Good morning, Mamarni! Good morning, Ellison! Oh, welcome po sa Bigatin, Victory in Governance and Technology to Information Network. Ma'am, ang dami natin pag-uusapan ngayon. Oo, about sa PICARI, and also... Series ito, Ellison. So, tuloy-tuloy tayo hanggang matapos yung May. Oo. All about PICARI projects. Yes, ma'am. Yan yung suporta na may bibigyan. Tulong natin sa gobyerno, at least para, di ba, malaman ng ating mga kababayan na kung ano yung mga ginagawa ng magagaling nating mga doktor, di ba? The best and the brightest. Oo, na mapapakinabangan natin to mga 5 years, 10 years from now. Malaking bagay may tutulong nito sa mga Pilipino. So, Ellison, balikan natin kasi last Saturday, guest po natin si Dr. Padolina. No? Siya ang project manager ng PICARI. So, ano nga ba ulit tong PICARI? Kasi interested yung mga tao. Pag sinesearch ito, naiintindihan ba nila yung nababasa nila, no? So, ngayon, mas maganda, meron tayong makakausap. So, for the whole month of May, or May din, cover ang April and May, PICARI projects po tayo. So, ito daw po ay ang Philippine California Advanced Research Institutes. Institute daw po, sabi nga ni Dr. Padolina, madami pong involved dito sa project na ito. So, this is in partnership with DOST, with CHED, and DOH. So, more on research. Actually, ma'am, di ba sinabi niya, 8 projects yan, no? Yes, 8 diba? projects. At pinondohan ng gobyerno, 1.7 billion, yes. di ba? So, since 2013 pa ito pinag-uusapan, pero ngayon, totoo na to, nilaunch na siya, officially launch nung March. Tingin ko lang kasi, di ba, iba kasi, may mga government projects nabasa ko na naman yung katulad sa agrarian reform, yung sa planting ng trees, di ba? Ang laki ng billion-billion yung ginastos, medyo failure ang pagkakabasa ko, no? Dito buti na lang dito may mga ganitong projects, di ba? Na nilalaanan talaga na pakikinabangan talaga. Yung parang sa tiyak natin na merong kapupuntahan. Yes. I see this project as pinag-isipan talaga to, Ellison. Hindi naman to yung tipong naisipan lang ng gobyerno. Na parang gagawa lang ng pera, no? Hindi ganun eh. Alam mo, to be honest, ayoko sanang ma-discuss gaano yung... Kaso pag nire-research mo, gusto ko ang patungan yung mga sa internet, no, na anomalous and all. Gusto kong makita to ng mga tao na maganda talaga ang patutunguhan nitong projects na ito. So, alamin natin ano ba yung 8 projects na yon. And then, iisa-isahin po natin yan hanggang buwan ng Mayo. Okay. No? Yung 8 projects. Sige, ma'am. Ganito, meron tayo kasing phone patch ngayon right now. Yung kaibigan natin, na-meet ko siya kahapon, no? Yes, okay. Startup siya. Diba? Gusto ko lang siyang phone patch. Para bigyan lang natin dan kasi mayroon din siyang school. Oh, that's good. Tinuturuan nila mga students, mga high school and elementary para gumawa ng apps. Okay. Okay. Hello? Patrick. Hello, Patrick. Siya po ay ang founder ba ng Absolutely? Saan si Patrick? Hello? Ayan. Hello? Hello, Patrick. I'm sorry. Ayan. On air na tayo. Good morning. Good morning. How are you? Well, we're good. Ikaw, kamusta na? Okay naman po. Nice meeting you yesterday. Oo, salamat din at nagkita rin tayo, di ba? Balitaan mo naman ako nitong kumpanya mo, di ba? Meron po kaming 2 company. First of all po, meron kaming mobile app company. Okay. It's called Absolutely Inc. po. And ang ginagawa po nito, gumagawa po kami ng mga mobile apps for retailers. And ang focus po namin ay gumagawa po ng mga loyalty cards na instead of cards lang, ginagawa po namin cards and apps. Can we, pwede ba natin banggitin yung mga companies na ginawan po namin? Yes, oo. Ang ginawan po namin sila Family Mart,
yung convenience store. Pagka bumili po kayo sa Family Mart, gusto nyo magka-points, pwede nyo i-download yung Family Mart Snap app. Tapos yung bibili kayo, sa swipe nyo na lang yung telepono nyo. Hindi na kayo kailangan magdala ng card. Tapos, pati po Gongcha, and nakapublish na po kami ng mga 20 mobile apps, both in Android and iOS, and Windows also. Tsaka meron po kaming mobile app school. That's good. Balita mo naman kami, ano ba yung sa mobile app school mo? Ano ba yung mga tinuturuan natin dito usually? Tinuturuan po namin more on mga bata. Ilang edad? Bata po na turuan namin 9 years old. Wow. Oh, wow, cute naman, di ba? Oo. Yan ba yung tinuturuan natin na gumawa ng apps? Ganyan? Oo, opo. Tinuturuan namin gumawa ng mobile apps. 9 years old, di ba? Depende po sa skill Kasi si level. Mark Zuckerberg, nag-code siya at the age of 12 eh. Oo, yun yung sa Guinness Book of World Records po, si Tomas Suarez, ang youngest mobile app developer in the world. Ilang taon yon? 12 po yung 12 yung world record. Eh di, sana ma-break natin yun, no? Magturo kayo mga 9. Oo. Yes. Oo, so yun po yung side advocacy po namin sa Absolutely. Bali, saan tong school mo, Patrick? Dito lang po sa likod ng Robinson's Galleria sa AIC Burgundy Empire Tower. Okay. Bibisitahin O sige. Ano yung contact number natin para naman sakaling yung mga nakikinig natin gusto kang tawagan or gusto nila mag-enroll nila yung mga anak nila? As landline po, 215-4156. Pakiulit na lang. 215. 4156. 4156. O sige, pagkagaling sa Vigatin, may discount ha? Opo. Yes, Sigurado. Yung mga nakikinig sa atin ha? Bali, mayroon bang ng age bracket kung kaning may limitation ba sa age? Kung ano? Wala naman po. Kahit bata o matanda, basta ang importante, excited at interesado mag-code. Okay. Ano ba yan? iOS and Android? iOS po and Android. Meron po tayong pang beginner, meron tayong basic, at saka advanced. Ganun ba? Patrick, pwedeng malaman, ano yung mga languages na tinuturo mo using what? What language? May tatlo po kami languages na tinuturo eh. Pagka iOS po, Xcode. Pagka sa Android, Java. Okay. At tapos tinuturuan din po namin ng HTML5. That's good. So, ano to? May summer classes ka ba? Parang ganun? Opo. Summer classes, basically, it's every module is mga 2 weeks. Okay. Mga 4 hours a day po yung isang class. Wow. Ang galing, So, no? walang age limit to. Baka mamaya-maya nandiyan na kami ni Ellison. Baka sa inyong dalawa 50% discount. Yeah. Ganun Actually, ba? gusto ko siyang i-promote sa school. Sa school, yes. Ang dami-dami ko kasing estudyante na walang Tanong ko, ma'am, sa gagawin school nyo ba, nagtuturo na ba kayo ng Android? Meron ganun. Meron na kayong, para siya elective? No? Yes. Track siya. So, Gaano katagal kayo magturo? ano siya, kumbaga pinapasok namin yun sa isang subject. So, okay, topic ngayon, ang project nyo, mobile development, mobile app. So, kailangan from, siguro, final period. Pero alam ko sa elementary, hindi pa nagtuturo ng ganyan. Wala pang ganun eh. Kaya nga maganda. Maganda, di ba? Yes. Kasi nga sabi nga nila, you can have an app for, may sabi nga hours lang eh. In 3 hours, you can have your app. Mga simpleng app lang naman. Maganda yan. Saan, alam mo, ang maganda dito, Patrick, yung mga teachers na yung nagtuturo sa classroom, kasi they have this parang concept, pero di naman sila marunong gumawa ng mobile app. So, alam mo, dahil ganun na pala kadali gumawa, turuan kaya natin yung mga teachers, these are non-technical teachers, na gumawa ng mobile app. Pag-usapan natin yun, dapat magkaroon ng partnership with Patrick. Di ba? Para at least, mali mo, bibigyan niya less 80%. Opo, pwedeng pag-usapan yan basta kayo. Oo. Hindi, alam mo, yung mga teachers, no? Yes, mas para madali. Tulong na rin ng company ni Patrick. Totoo yan. Sige, Patrick kasi pupunta rin dito. Yes, magiging guest natin siya kasi nag-meet lang kami yesterday. Sabi ko, pagka punta siya dito para ma-discuss natin mabuting company niya. Yeah. Ang model nila si Phil Young husband, ha? Very good. Wow. Partner niya, model nila sa YouTube.
Oh, Alam mo, investor niya yun. gusto ko ma-feature yung bata na yun, yung 9-year-old na mobile app developer natin. So, baka sa TV pwede natin ipakita, no? Pwede, yung pag pwede. nagde-develop siya ng Oo, app. sige. Tatanong ko po sa tatay niya. Oo, nga, kasi kasi meron kaming 9-year-old. partnership with IBC13 din eh. Oo. Kaya pwede nating i-feature doon yun. Alam niyo po, yung pinakamagaling namin doon sa batch na yun, yung pinakamagaling, yung piնակabata. Ah, 9 years ganun. old siya yung pinakamabilis mag-code kasi siya yung pinaka-excited. Oh my Ah, God, gusto galing, kong no? Hanapin yan. Nakakaingit. Sino kung bata yan? Sige, Patrick, maraming salamat sa ulitin. Salamat sa oras. Pagka schedule natin dito sa studio. So, Patrick, wait lang. Yung website po nila, absolutely.ph. .ph. At saka appstudio.ph po. Okay. Yung Absolutely Mobile. Ito po yung mobile app development company. Yung isa Yes. naman yung app, yung school. May school. Okay. Very good. Oh. Okay. Thank you, Patrick. Thank you. Thank you, Salamat po. Patrick, sa ulitin. Yes. Thank you. Okay. Okay. Bye-bye. Sige. Wow, ang galing. Ang galing. Nakakatuwa naman, di ba, ma'am? Yeah. Kasi alam mo, kahit siguro yung mga doctors natin, pag nalaman nila na gano'n na kadali yung magawa ng apps. 9 years old, ma'am, gumagawa ng di ba? Napakagaling pa, di ba? O ngayon, pumunta na tayo dun sa main natin, di ba? Yes. Okay. Ikaw na magpakilala, ma'am. Ayun, so kanina, off-air, nagkakwentuhan na kami. So, kasi siya yung pinadala ngayon ng Picari Projects, no? Si Dr. Rojas. So, we can call him Bert. Yes, Yeah, sabi si niya, Doc. Doc Bert Rojas. Na-excite nga ako kagad. Kanina, ma'am, nag-meet kami. Sabi niya, ganito. Kaya lang, may mga technical terms, di ko maintindihan eh. In layman's term, paliwanag natin kung ano yung mabibigay o pakinabang na makukuha ng mga Pilipino na ating Yes. tagapakinig. Na pinaghihirapan nila ngayon para in the next few years, pakinabangan ng mga Pilipino. Ayan. Si Doc ay surgeon, ha? Oo, surgeon. Kaya, tapos nalinya siya sa academe and of course, yung research. Oo, di ba? So, sa mga nakakakilala kay Doc Bert, siya ay naging din ng College of Medicine sa UP Manila. Walang-wala, ma'am. Walang-wala. UP. Ay, ganun talaga. Di ba? Pero alam mo, nakakatuwa talaga silang kausap. Anyway, kasi marami din akong kwento sa... nandun ako sa CHED nung kahapon lang. Anyway, balik tayo dito kay Doc Bert. Sabi niya, tawagin lang daw natin siyang Bert. Kaya ba? Doc Bert Parang alanganin ako eh. Ayan. Sige, ma'am, simulan mo na yung pagtatanong. So, sabi nga natin, there are 8 projects under Picari, no? Isa po doon ay yung inyong hinahawakan, no? So, it is entitled, what? Ano siya ay? Ito yung tinatawag na Philippine Yeah. University of California Collaboratory Yes. for Device Innovation. Yes. Ang ibig sabihin lang nun, parang joint project ng Pilipinas through CHED and Picari with the University of California. Yung project namin, simple lang. Magpapadala lang kami ng graduates ng surgery programs, Yes. pupunta dun sa University of California, tapos magti-training on mga device innovation. Gusto silingon ang ibig sabihin niyan yung mga animal experiments. Kasi may mga ongoing projects naman doon eh. Yes, para matuto sila how to conduct animal experiments. Kaya pagbalik nila dito sa Pilipinas, dinidevelop naman ang University of the Philippines Los Baños na surgical animal lab for medium-sized tsaka large-sized animals. Yeah. Ang medium-sized, yung pigs, monkeys, Okay. yung mga large-size, mga horses. Okay, yes. Kung depende kung anong kailangan. Ngayon, that's the first part. The other part is may scholarship kami sa Masters for Translational Medicine. So, ito naman, after 1 year, balik sila sa Pilipinas, gagawa sila ng mga researches. Pwede sila lahat mag-join sa tinatawag namin na Philippine Biomedical Device Innovation Consortium na binuo ng DOST recently. Tapos na-launch din ito last March 17 yata nung 33rd anniversary ng Philippine Council for Health Research and Development. Ang idea kasi is to create a system sa Pilipinas na
na yung mga doktor tsaka mga engineers mag-usap-usap, magkwento-kwento, gagawa ng mga solusyon para sa mga problema sa mga pasyente natin. Example, yung mga pag-develop ng mga respirators. So, device yan. That's a medical device. May respirator tayo, pero magastos. Mahal yan. More than 1 million yung isa. Yes. So, ngayon may grupo dyan na approved ng DOST. Nagde-develop sila, portable lang, maliit, at mura. Okay. Mas mura. I think mga 200,000 pesos lang Okay. So, pag na-approve yan, isipin mo yan, bit mo lang siya. Tapos, kung for let's say, kasi kung 200,000 lang siya, imbis na isang respirator, makabili ka ng mga 5. At that's a common problem, common device ang respirator. Yes. Anywhere, kailangan mo yon. So, another example is, may nagde-develop din kasi ng mga, alam natin, marami nagda-dialysis. So, may nagde-develop ng mas mga maliit na mga portable hemodialysis machines. Okay. Para na mas madali. Mas mura, mas mura, yes. no? Pero yun ang pinakamakomon. Pero ang idea kasi, ang doktor, alam nila kung anong problema na kailangan ng mga pasyente. Hindi naman sila mga engineers. Ang engineers, alam nila yung ibang solusyon. So, kailangan mag-usap-usap talaga. So, collaboratory innovation devices. So, talagang with the University of California, the Berkeley, and the San Francisco, yung mga doctors doon, scientists doon, working with or collaborating with our doctors and researchers, din yung mga researchers natin dito. So yung mga devices na yon, may pinakita po kayo sa akin kanina, no? It's actually we discussed this last episode with Dr. Padolina. Na-excite po kami doon sa magnet na yon. So, will you discuss more on that po? Sa University of California, San Francisco kasi, meron silang grupo, Pediatric Device Consortium, under Dr. Michael Harrison, who is the principal investigator nitong education and award and training award namin. Yes, sila yung counterpart doon. Siguro mag-explain muna ako sa ginawa nila. Okay. Kasi sila, they started to form yung consortium na yan on devices many years ago. Okay. Binigyan lang sila ng I think 500,000 ng FDA ng USA. Okay. Para mag-promote ng devices to solve clinical problems. Para mga problema sa clinics, mabigyan ng solusyon. So, siya naman, si Dr. Harrison, ang ginawa niya, simple lang nag-create lang siya ng sistema para na yung mga doctors, mga engineers, mga businessmen, come together. Nag-uusap-usap anong problema sa clinics, anong mga tutulong ng mga engineers. Pagkatapos ang mga businessman naman mag-isip, magastos ba yan o pwede natin ma-bring down ang cost para mass produce. Yes. So ganun marami silang mga projects doon. Okay. Dati may projects pa sila na ito yung sinasabi, yung binamagit ni Ellison kanina, tinatin ng Ellison ngayon, mga experiments with fetuses. Yes. Ang isang major problem nila dito, pag kasi they do operations on the fetuses, nag-inject sila ng needles. Yeah. After injecting the needles, nagli-leak yung amniotic fluid. Okay. So nagde-develop sila ngayon ng parang Bulcasil kung paano na hindi mag-seal. So hindi pa nila na perfect yan. But that's one of the project that they do. You can just imagine kung makagawa sila ng parang Bulcasil na ma-seal ang leak. So pwedeng talaga magtusok-tusok ka lang doon sa fetuses, do what you need to do, and then you can safely remove the needles. That's one project. The other project that they're working on is nakaka-excite talaga yung use of magnets. Yes. May special magnets sila na di-develop na pwedeng gamitin sa diabetes.
Ang diabetes kasi, pag wala ka ng insulin o yung insulin mo may resistance, di kailangan ka mag-inject ng insulin o inom ka ng gamot para tumaas ang insulin mo. Ngayon, sila naman, na-discover nila, kung gumagawa ka ng, ipagdudugtong mo ang upper part ng intestines, yung tinatawag nating duodenum o jejunum, i-connect mo sa pinaka-distal part ng malapit na sa colon, sa malaking bituka, yung ileum. Pag pinagtugtong mo yan, nagka-create ka ng daanan between sa duodenum and the ileum. The small and the big. Meron kang substance na produce, gliptin yan. Yes. Ang gliptin is efficient, can produce, pwede siya kasi reduce ng blood sugar. So, it's good for the Yes, it's good for diabetic people. In fact, gliptin may gamot ngayon Ako diabetic ako, uminom ko ng Vitagliptin Yes, So, to bring down my blood sugar. Okay. In other parts of the world, ginagawa na nila ito. Pero sa USA, hindi pa siya FDA approved. Yes. It takes time. Pero sa Brazil tsaka sa France, laparoscopic sila. So, with the use of a surgical operation, with the use of instruments, nakakapag-create sila ng anastomosis o pagdugtong nila ng small intestines. Yes. Ginagawa nila ito for patients with severe diabetes. Okay. Kasi hindi pa siya standard care. Karon ngayon, ang exciting part sa atin is kung yung magnets iinumin ng pasyente na may diabetes, pagkatapos mag-antay-antay saglit, tapos yung isang magnet iinumin din niya, tapos itong magkikita ito, yung isa nasa duodenum, yung isa nasa ileum, at sila ay magtapat, mag-create ng anastomosis, di magpuproduce ng liptin. Yung yung magnets, pag lumusot na yon, idumin niya lang yun. Yes, okay na. Gliptin, pero mag-gliptin niya, meron na siya. Nag-produce ng liptin. Ang tanong ko, Doc, medyo baka weird ba itong tanong ko? Yung liptin ba ay pwedeng mailabas din at ma-produce? Hindi. Or natural siyang nasa loob? Hindi, kaya sabi ko sa iyo, may gamot tayo na gliptin. Okay. Synthetic po yun. Oo, synthetic yun. na yun. So, mas maganda pa rin yung natural na galing. Wala po bang side effects yung gliptin na ginagamit ngayon? That's part of our... Yung synthetic na ginagawa. Wala naman. Kasi wala po mga... Classified siya sa hypoglycemic agent napapareduce ng blood sugar ganun. Ayun, dahil din sa magnet, it falls under yung hypoglycemic drugs na tinatawag. Yun ang ininom. I-imagine mo na lang, kung ma-create mong anastomosis, ang pasyente, may gliptin na pinoproduce. Hindi na siya iinumin ng gliptin. Bakit nga po talaga nagkikreate ng gliptin pagka nagmamagnet? Hindi. Kasi, yung pagka nagdikit po, pag nagdikit, nag-create ka ng opening. Opo. May opening ka ngayon between the duodenum tsaka dun sa ileum. So, pag nag-create ka ng anastomosis doon, somehow, hindi pa alam ang mechanism, pero nagpo-produce ka ng gliptin. Increased production. It's a phenomenon. Parang observation. Observation na po talaga yun. Observation na talaga. Kumbaga, proven observation na po yun. Na talaga. In fact, sabi ko kasi, other countries, ginagawa na nila yung laparoscopic Pero hindi pa ganun ka. Gano'ng katagal po natin mapuprove talaga na effective tong magnet? Sa studies niyo po. Ang magnet will just produce, hindi siya nagpapa-increase ng gliptin. Siya ang nag-create ng anastomosis. Hindi, yung ibig sabihin, di ba sabi niyo po, hindi pa proven yan? Ganito yan. Ang FDA, yung mga Food and Drugs Administration, hindi sila basta-basta nag-approve ng mga devices, gamot, na hindi pa talaga proven. Ang gliptin, proven na yan. As a medication. Pero yung procedure to produce the gliptin by creating an anastomosis between the proximal and the distal small bowel, hindi pa masyado accepted. Hindi pa. Hindi pa masyado accepted. Kailan po natin mapapakinabangan itong pag-aaral na to? Mga ilang taon po?
yung scholarship namin. Opo, yung ginagawa Yung po namin. scholarship, let me go back to the project. Yeah. Opo. Kasi education and training award lang yun. Mhm. Siguro kasi may school, ang school academic calendar sa USA start September eh. Yes, Yung for this September, tapos na yung selection process nila. Oo, so meron na So tayo. for next year na yung, hindi kami nakaabot. Kasi yung approval ng project, kailan lang late February. Yes. Sila, meron na sila napili eh. Tapos na yung selection process nila. Okay, Doc. Kasi nung nagkwentuhan tayo with Dr. Padolina, so, yung mga napili natin, the brightest and the best researchers that we have here, the doctors and the scientists, ia-apply pa po yun dun sa California. Yes. California. Kasi alam mo, may standards din ng University of California. Yeah, Ang sabi nga namin ngayon, mag-apply na sila mag-apply. Kung natanggap sila doon, then punta sila sa amin, i-support na lang namin sila. So sinabi na yan sa mga schools, yes. Sa UP sinabi na yan. Sa other schools. So sasabihin din yon na those interested. Pero ang tindi ng screening nun, malamang. Kasi ang standard nun, University of California. So, kung September, close na yung team, nabuo na yung team for that, yung research, kailan tayo ulit magpapadala? If I am not mistaken, ang dinig ko yata is, I think they have about 100 or so applicants for 30 positions. 30 slots lang sa MTM program. So, hindi ka basta-basta makapasok doon eh. Kahit na may scholarship kami. Yes, oo nga. Dapat yung applicant, tatanggapin muna ng University of California, Berkeley. Naku, malaki pala tong proseso na ito. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Ang understanding ko Hindi nun- porke may inassign ka na, may project ka na, pasok ka na, no? May Hindi. screening pa. Screening pa. Kailangan matanggap ka dun sa University of California, Ang Berkeley. akala ko naman, we have the team, in-screen na dito, na-filter na yan. O, ito yung Padadala mga- na lang. Papadala doon and No. then start the project. Sila pala mag-i-screen. Yeah. Okay. According to their standards. Siyempre, Understood naman po yun na Yeah. dapat Given. hindi sa standard natin kundi sa standard nila, di ba? Kahit gustuin natin. At least, wala pa rin palakasan, ma'am, di ba? Yes, yes. Wala. Ano mas maganda, di ba? So, puntahan natin yung hawak ni Doc Bert, yung Education and Training Award, no? Kasi itong mga projects na to under collaboratory innovation devices. Tapos, ang specifically, yung hawak niya talaga yun na nga, Education Training Award. So, tinatanong ko siya, di ba, halimbawa, may napadala na tayo doon, nag-start ng studies, ganyan. Ano naman ang ginagawa natin sa Pilipinas while they're doing the study in University of California, yung specifically in that team? Meron kaming ginagawa para mag-create na ng grupo dito sa Pilipinas na yung mga doktor at mga engineers mga interested doctors and engineers come together, mag-collaborate. Yes. Merong under DOST kasi nag-promote sila. Meron na ngayon na-develop na-launch na rito last March 17 yung Philippine Biomedical Device Innovation Consortium, which is very much similar dun sa University of California, San Francisco Pediatric Device Innovation. Okay. So, dito, lahat ng interested can join together and i-discuss na ng kung anong mga problema. Mga doktor, sasabihin, anong mga problema namin. I-share nila dun sa mga engineers. Sabihin ng mga engineers, madali lang yan. Ganito gagawin. Ito yung solusyon. Pero, it's not as easy as that. Kailangan i-prove mo pa in animal experiments na yung device na i-develop mo is effective and safe. Yun naman, no? Kaya, yung mga surgical fellows, normally, mga taon po yan, di ba? it takes time Siyempre. Kasi kailangan i-document mo yun. Pag-aralan mabuti. May proseso yan na sinusunod. Pati yung laboratory. Pinakamababa po yata, 5 years? Ang hindi, depende naman. Depende po. Kasi kung kitang-kita talaga effective, makikita mo na kagad-agad yan. Usually, mahirap yung Mag-conclude. mag-conclude. Tsaka dapat,
i-publish mo pa yon, Oh, yes. and then i-duplicate din na other parts para Hindi alam pa ba nila. magkakaroon ng conflict yan sa mga producer ng mga gamot, mga multinational? Hindi. Ito naman devices Entirely different yung pharmaceuticals. Kasi hindi Iba na, yung process nila. kasi hindi na po sila bibili ng gamot kung effective yung... Hindi naman. Hindi naman. We will, itong project na to very specific lang Yes, Mm. Kung ano yung gagawin ng mga devices, very specific yan for a clinical problem. Very specific. Very good example na isang project in-explain ng isang graduate ng MTM graduate, engineer sa USA ang sinasabi niya, interested kasi siya yung blood loss operating room. So nag-develop siya after graduation, nag-develop siya ng may computer system siya. It's a system. Pag nag-opera dito, meron siyang machine, ilalagay lang diyan ng mga operating room sponge. Absorb. Kundi basa ng ng dugo, lagay niya lang diyan. Iyan, nakakonect dun sa system niya outside. Okay. Tapos doon Nililinis niya. may software siya. Lalabas dito ngayon dun sa anesthesiologist. Ito yung blood loss mo. Itong recommended namin. Itong kung pack RBC ibibigay, kung plasma ibibigay, may Galing, recommendation. Very good. Example lang Nagagamit yan. na po ba yun? Doon sa Amerika, sinasabi niya, yes. May small startup company siya. Ayun. Oo. Kaya startup po dito yung pinag-uusapan natin. Meron siya. Isa pang example, yung kinikwento ko sa iyo, yung sa magnet. Isang PhD student, nag-present siya doon sa Pediatric Device Innovation. Meron silang investor all the way from Texas. So sila, they are in San Francisco. Nag-attend lang ako ng meeting doon. Yung investors are willing to spend part of the research. So, sleep apnea. Merong magnet ilalagay dito sa liig. Pagkatapos, pag natutulog siya, may contraption dito, may magnet. May magnet. External. So, pag natutulog siyang ganyan, nahihila yung dito sa liig niya. Yes, Tapos, ang ganda ng presentation niya kasi pinakita niya yung aerodynamics ng airway na paggabi lumuluwag talaga. Ngayon, ang question ng investor, ano pa ba ang kailangan mga researches para to prove to FDA sa Amerika, yung Food and Drug Administration, kasi sila din in charge ng medical devices. Ano pa ang mga researches kailangan to prove safety and effectiveness? Kasi sila ang magfo-fund ng part of the research Pero pag na-develop na, doon pa lang sila kikita kasi ibibenta nila. Bebenta nila. Yes, Malaking proseso din, no? Malaking proseso. Malaking gastos. Malaking gastos. So, ano talaga, Ellison, totoo nga yung mga wearable technologies at saka mga chips sa loob. Tapos, ang nag-uusap na lang, yung chips inside and then itong thumb mo, na meron lang sa, okay, it's really workable. Doable yun kasi nga yung magnet, di ba? Talagang by nature, talagang kahit pala skin or nasa loob siya, talagang magdidikit sila, no? Ang challenge talaga dyan is isipin mo pag pinainom mo yun sa pasyente, syempre alam naman natin ang transit time sa intestines. Pero so inom mo na siya, then after a few hours maybe inom ng pangalawang magnet. Ang problema talaga is how to put ang both magnets together. Yung transit time, di ba? In the proper location. Yes, So may oras kasi yun. Oo, alam mo maraming experiments yan dapat parang hula sa lang. animal. Sa animal. Tsaka siyempre kailangan namin ng engineers sa tanungin namin, paano natin ma-identify kung saan na yung magnets natin? Wala ba metal detector? Hindi ba na hindi, may mga, alam mo, meron ng mga technology ngayon na nakaka-locate ng ng mga metal. So, kailangan na talaga, kailangan na talaga pag-aralan, animal experiments muna, bago natin
magawa sa human beings. Sige po, magbe-break lang po na muna tayo, no? Doc, balik po tayo. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now, you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila, or even when you visit your favorite province. Yes. Radyo Inquirer. 990 AM. Anuman ang laman ng balita, issue at kontrobersya, hindi palalagpasin. Sa takbo ng ratings ngayon, halimbawa, 5, 6 ang tumakbo, si Binay pa rin. Walang binability iba. Sinasabi na iba, lamang na daw dyan si Grace po. Kasi 31 siya, hindi pa siya nag-declare eh. Kaya ang problema nga ni Grace po ngayon, whether is she right for presidency? Kasi pag nag-declare siya na presidency, lalabas lahat ang baho niya. Pag-uusapan at kahanapan ng kasagutan. Nagsalita ng Korte Suprema, 15-0, talagang dapat ibusura yung Smartmatic. Anong tingin nyo dapat gawin ng COMELEC ngayon? Ang nire-request ko sa kanila, kung pwede na sana magtuloy-tuloy yung aming dialogue. Ang nire-recommenda namin, manual pa rin ang counting sa presinto, pero dapat automated ang canvassing. Tatalakayin at upusisain ang mga pangunahing paksa. Sa personal ko, ang China, hindi ho natin makakagera yan sa totoo lang. Ang hinihintay lang ho ng China, mapalitan si Pinoy. Dahil si Pinoy po ang sobrang maka-Amerikano. Hindi naman talaga natin makakagerang China. But sa tingin ko, hindi lamang Pilipinas yung kanilang binastos dito. Tingin ko, binastos din nila yung lahat ng claimant countries. Bawat balita ay mahalaga. Ako po si Jake Mandarato. And Arlene de la Cruz. Sa Banner Story. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa DZIQ Radyo Inquirer 990 AM. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP ang Gabay ng Pamilyang Marino. Ikaw ba ay isang marino o may kaanak na marino? Makinig sa Gabay ng Pamilyang Marino. Hosted by Captain Jess Morales at mga anak ng mga marino. Halina't pakinggan ang iba't ibang kaalaman na may kinalaman sa maritime industry. Gabay ng Pamilyang Marino. Magbibigay sa inyo ng mga payo at gabay para sa ikauunlad ng inyong pamumuhay pagkatapos ng inyong buhay marino. Gabay ng Pamilyang Marino. Nagtataguyod ng reintegration ng mga marino sa agos ng ating lipunan. Walang higit na magmamalasakit sa mga marino, kundi kapwa marino. Gabay ng Pamilyang Marino. Tuwing Sabado, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Gabay ng Pamilyang Marino. Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Yung doktor noon, pero ni-read yan. Yes, nagbabalik po kami ang bigatin sa Radyo Inquirer. Ma'am, nasa linya natin ngayon yung isang project naman sa dengue, about dengue naman. Sila Dr. Subido and Jerry Nuesca. Yes, good morning, ma'am. Hello? Hello, yes, good morning po. Welcome po sa Bigatin Radio sa Radyo Inquirer. Good morning. Hello? Wala. Hello? Morning po. Hello. Ayan, parang naririnig ko na sila. Hello? Mahina, no? Hello? Pasensya. Wait lang. Balikan natin siya. Hello? Hello? Ayan, okay na po, ma'am. Good morning po. Good morning. Naririnig niyo ba kami? Opo. Yes. Ayan, yes. Doctor din sila. Kasama ko po si Ma'am Arnie Barcelo. Siya po yung professor po sa UST and si Dr. Rojas po. Good morning. Okay, hello. Good morning. Opo. Doktora, bigyan niyo po kami ng overview kung ano po yung project niyo sa PICARI. Yung project namin, yung project leader namin, si Florian Del Mundo. Okay. Siya yung Philippine project leader side. And then yung project leader side sa Berkeley na collaborator namin, si Dr. Luke Lee. Yung project namin is entitled Accessible Detection of Dengue. Merong mga technical terms sa titles na kasabi using biomems and MIP materials. Pero to summarize lang, ang gusto gawain lang ng project is gagawa ng kit for the detection ng dengue. Ayun. So, kumusta na po yung status ng project ngayon? Aside from, we have the team, may project leader tayo sa University of California, tapos din dito. Kailan po sila mapapadala na doon, yung team na yon? Actually, yung gawa kasi ng project is merong
part na gagawin sa Philippines. Okay. Dito gagawin yung paano i-detect yung dengue. Yung sensor kung paano i-detect yung dengue. So, dito sa Philippines, gagawin yun. Yeah. And then, US, gagawin yung part ng detection to separate components ng blood na gagamitin na kailangan for the dengue detection. So, it's a tandem yung project na may Philippine-based and then may US-based. Okay. Simultaneous po bang nangyayari yon? Or ngayon, nag-start na tayo doon sa yung for the Philippine part naman? Yes, simultaneous na nangyayari yon. Dito sa side, ang problema kasi sa dengue detection, usually, ang gagamitin is yung plasma ng blood. Yes. Ngayon, pag i-detect, kung pupunta ka sa ospital, yung laboratory, sila yung magsa-separate ng plasma ng blood dun from the whole blood. Tapos, i-detect siya using mga enzymes. Ngayon, ang gusto namin for the dengue detection kit namin is pag nilagyan ng whole blood yung kit, dun mismo sa detection, dun mismo sa kit, isa-separate yung blood ng plasma and then pupunta yung plasma dun sa detection site. Ngayon, sa California, dun gagawin yung microfluidic system na magsa-separate nung plasma from the blood. And then, dito sa Philippine side, dito namin dinidevelop yung sensor na gagamitin pag na-separate na yung plasma, paano siya i-detect na meron kang dengue yung plasma sample ng patient. So, dito dinedevelop sa Philippines. So, pwedeng sabay na gagawin na i-develop nila yung way ng pag-separate, kami magde-develop ng way ng pag-detect. Yes, alam niyo po, Doc, kinikwento nyo lang, nai-imagine ko na. Pero ano po yung kailangan po bang mga devices natin dyan para nga yung pag-detect ng yung sa plasma, pag-separate ng yung mga entities doon. How can you please walk us through yung device? Ano kayang itsura no? Nasa radyo kasi tayo. Would be like the pregnancy test. Ang problema, the nice thing kasi about the pregnancy test, pag umihi ka, dun sa sample mo, kaagad madedetect yung hormone. So, wala kang kailangan i-separate doon. Problem dun sa blood is that kailangan mo ma-separate yung plasma away from the other components. Otherwise, magkakaroon ka ng ng interferences. So, it would look like the pregnancy test, mangyayari lang dun sa loob. Imagine mo, sa loob, before magkakaroon ng detection, nandun sa loob, gagawin yung fluidic system na magsa-separate na ng plasma dun sa blood. Yun. Kaya, ganun ang itsura niya. Para siyang pregnancy test, pero yung before siya aabot dun sa detection, meron muna siyang dadaanan na maliliit na tubes na magsa-separate ng sample. Parang lilinisin yung sample bago aabot dun sa detection center. Ano ba? Ito lang naman, Doc, no? From the engineering side, no? Yung pag-prompt nung numbers, yung prompt, yung may data na nakikita ng nag-test ng kit. May ganun po ba siya? May component po ba na ganun? Yung kit na yon o yung slide na yon, parang ganun? For pregnancy, di ba? I don't know if it's tama yung naintindihan ko. Yung gusto mo, meron quantitative yung results mo. Yun ang gusto namin i-develop din. So nowadays, pag dengue detection, it's positive or negative lang. Pero alam natin na minsan kailangan natin ng numbers para masabi natin na talaga bang positive siya. Meron bang mga interferences na marurule out ba natin yung mga interferences? Kasi parang ang objective nitong project na to, na kahit wag na silang pumunta sa ospital kung kaya pa namang gawin siya sa house. May ganun yata, no? Yes, parang, yes. Kasi nga, di ba,
para to separate the plasma from the blood, kailangan mo pumunta sa ospital, gagawin nila yun sa laboratory. Yes, oo. So, pag nasa baryo ka, pwedeng wala ka naman doon na hospital center. So, paano mo gagawin yun? So, with this device, kung like the pregnancy test, di ba, pag bumili ka, pwede mong gagamitin yun kahit saan baryo. Hindi mo kailangan ng laboratory personnel para extract ng blood mo and so on. So for this particular device, yung integrated device na to na in-envision namin gawain will be like that, na kaya gawin dun sa mga places na kailangan talaga ng detection, sa mga baryo na walang mga aids, mga laboratory personnel na tutulong ng mga tao to detect. Ganda, no? Ang ganda talaga niya. Tanong ko lang, ma'am, siyempre mahalaga yung presyo no. Magkano kaya yung yung bracket po ng presyo nung target niyo po? Kasi medyo napakaganda 'di ba? Pero kung mahal, baka mahirap. More or less po mga magkano po? Ngayon ang dengue test is mga 1,000, 2,000 depende kung anong test pero if you compare it to pregnancy, it's less than 1,000. Opo. So, ganun yung mga target range natin na nagagawin. Ang galing, no? Alam mo, gusto kong mag-contribute kahit man lang sa campaign pag nabuo na yan, no? Or magagawa ko ng mga multi. Mga kailan ba natin pwede nating makita yung yung pinaka-kit, more or less? Hindi natin alam. Siguro after 2 years, meron tayong prototype. Okay na, 2 years. Pero at least, di ba, umuusad. Siguro yung pwede natin i-farm out yan sa mga tao to actually test. Sabi nga ni Dr. Rojas kanina, meron din approval for devices diba? World Health Organization, normally yun. Dr. Nuesca, this is Dr. Nuesca. Sige po, Doc. Dun sa technology na matututunan namin kasama ng UC Berkeley, pwede namin matransfer yung technology hindi lang sa dengue, hindi sa iba pang mga sakit. Kasi pag naka-develop na kami ng iba't ibang type of sensor, so pwede din na-incorporate siguro sa device. Yan naman ang objective ng research Hanggat maaari, pwedeng ma-duplicate din sa ibang, tulad yan sa health, yung mga sakit na yan. Naku, alam nyo po, sobra akong natutuwa. Grabe. Talagang may pag-asa. Pero sa research talaga, malayang mararating natin ng Pilipinas per se, yung sa healthcare. May batas kasi talaga, di ba, na yun ang focus ngayon, nung aside from yung i-digitize ang mga medical records, kasama na rin yan na i-improve din ng mga devices. Sige. Kaya nga. Nako, Doc, may tanong pa ba tayo kay Doc Nuesca? Yun. Pagkaano, sana punta po kayo dito sa studio natin para personal po natin ma-discuss yung about sa dengue para at least makita rin natin. May tanong pa natin sa kanila kung ano ba yung mga talagang kailangan malaman ng mga Pilipino. Yes, baka kasi may pwedeng mag-contribute pa, no? Pag mas may maraming napakinig or nalaman yan na naibigay yan yung during the forum. Yes, ma'am. Actually, kasama dun sa project is training, capacity building. So, meron kaming mga graduate students na gagawa ng PhD work nila or mga graduate studies work nila, napapadalahin namin sa Berkeley, and then doon nila gagawin, i-integrate yung system, tapos yun yung magiging mga thesis nila. So, for the project. Wala akong masabi. Okay po, ma'am. Maraming salamat po sa time. Sana po makasama po namin kayo. Yes. Ayan. Thank you. Thank you po. Thank you. Hello. Thank you. Thank you po. Diba? Magkakaroon ng 2 years. Sandali lang yung 2 years Diba? Tsaka may next step pa yan. Opo. Kasi yun, ang sinasabi nila, mag-detect ka lang ng dengue. Paano mag-cure? Hindi muna, detection muna. Detection muna po. Kailangan kasi malaman mo, hindi man lahat ng dengue nagbi-bleeding. Ngayon, alam natin na very specific type of dengue ang nagkukos ng hemorrhagic dengue. Tsaka tayo kasi archipelago. Unique yung mga dengue natin dito. Hindi kapareho ng mga dengue dun sa other parts of Asia. Kaya pwede talaga makadevelop tayo. Ma-pick up mo kung may dengue, tsaka masabi kung anong klaseng dengue. Siya ba yung dengue na magpuproduce ng bleeding?
Okay. Kasi yun ang nakakatakot. Oo, nawala man lang. Oo, hindi mo alam. Symptoms, no? Nilalagnat. Oo. Trangkaso lang yan. Baka dengue lang yan. Yes, So, ite-check mo, malalaman mo na kagad, dengue ito. Ingat tayo. Pero kung malalaman mo pa, dengue, masamang klase, i-confine mo na yon. Okay. Kasi sigurado, pag tinanong mo ng pediatrician, sasabihin nila sa'yo, basta na-diagnose ng early, na-swero na support na, yung mortality, na-avoid yan eh. Basta early detection lang. Kahit yun ang next step, dapat siya ba ang masamang klaseng dengue na nagpo-produce ng hemorrhage? Kaya nga, yun ang tinatanong ko kanina, yung pag-prompt ng message, ito ay ganito. So at least, madedetermine mo na nga kung siya ay severe or pwede nga sa bahay na lang. Pero yung na-approve maganda kasi meron silang iti-train doon. So in time, ang next steps na dapat gagawin, i-research, magagawa din nila. Yes. And I think that will be the next step. Ang next step talaga is, ito ba ay masamang klaseng dengue na nagkukos ng hemorrhages? Ayan, pwede yung idudugtong na lang natin. Pero medyo matagal pa rin po yun, no? Matagal din. It takes time din talaga. Sa ngayon po ba, hindi pa rin talagang, wala pa tayong kaya? Sa ngayon, wala. Hindi malalaman eh. Kahit ngayon eh. Trangkaso. Yes. Paano mo malan siya maging dengue? Kung nag-uumpisa na siya, nagra-rashes na. Baka by that time, medyo malala na. Oo, medyo late na. Okay. Sige po. Balikan po namin kayo uli. At bigyan lang natin uli ng pagkakataon na ma-interview natin. Kasi yung sa Idea Space, yung sponsor po namin, meron po silang incubate. No? Nag-apply sa kanila 1,600. Ngayon, meron silang top 23. Ngayon po, nasa Leyte, si Imelda. Yes, good morning! Imelda, good morning. Good morning. Yes, sir. Yes, good morning. Pasensya na at napaghintay kita. Di bali located ka sa Leyte, no? Yes, sir. Tacloban. Tacloban. Okay, sige. Yeah, Yolanda Vic. Yolanda ba? Tapos tanong ko lang, yung startup mo is Matizen. Yes, sir. Matizen.com yung .com, bigyan mo kami ng overview kung ano tong company na binuo mo. Matizen.com actually is an online math review site and an achiever site. So our focus now is it's an online review for math contestants, especially for the Metrobank Math Challenge. So, and then as an achiever site, we recognize those outstanding achievements of our members, like pinopromote namin sila, pinacongratulate sa Facebook, and then we put an article in our website and proclaiming their achievement para naman sila ma-encourage to do better. Sana may science din kasi pwede, no? Oo. Ang tinuturo mo ba ngayon, yung mga elementary, yung pa pwede? May elementary at saka high school, pero yung pinaka-focus namin ngayon is the elementary side. Okay. Sa elementary parang side. they pay a certain amount to get access to all our questions in an unlimited basis monthly. So, our fee is like 175 per month. Bali, pupunta ba kayo sa Manila para to to pitch sir. Kay MVP? Yeah. Sa June pupunta kami for the finals kasi nakapasa kami sa top 23 and they're going to choose the top 10 in June. Yes. So, okay. Sige, pagka napunta ka na Manila, ma-interview ka namin uli. Okay. Sure. Live dito para at least doon sa top 23, meron pa tayong ibang makasama pa. Okay salamat Imelda sa oras. Yes, thank you. Okay, ayun, thank you Imelda. Balikan lang natin si Doc kasi may tanong ako So eto na Doc, may PICARI projects and then eto yung mga research, mga scientists natin. Yung ibang sectors, yung ibang entity, ano kailangan gawin habang ginagawa tong project na to? Paano po natin to mabubuo pa? What else we have to do? Kailangan lang mag-participate sila doon sa sinasabi ko yung Philippine Biomedical Device Innovation. Okay.
at a proper time, sometime the next few months, magko-call din for more participation. Okay. Kasi ngayon, universities pa lang. Mm-mm. We prepare muna kasi nag-umpisa pa lang University. So, nagpa-participate na dyan, UST, UP, LaSalle, UST, TIP. Yung mga, may mga interested researchers talaga. Researchers. Ang kino-cover kasi din namin ng program na to for 2 years, yung mga startup innovations. Okay. So, dapat siguro dumikit na sila dito alamin na nila no? Kasi eventually from these groups mag-form sila talaga ng startup company. Yung kinikwento sa kanina, yung graduate ng MTM, graduate dun sa UC Berkeley. Eventually ganun. Tsaka ang plano ng UP, pag meron ng maraming 2 or 3 MTM graduates na makatapos, mag-offer din kami ng MTM program ang UP Manila. UP Manila. Maganda. So, naalala ko, Ellison, si Dado Banata. Sabi niya, dapat dun tayo mag-focus sa manufacturing. So, after this, nagawa yung research, babalik syempre dito yung mga Pilipino na nag-aral doon, i-cascade yung knowledge na yon. So, maraming mga investors na nakikinig, maraming engineers. So, kailangan na lang talaga. Magtutulong-tulong lang talaga. Siguro kailangan lang talaga ng government intervention para dun sa... Kasi magastos, ma'am. Walang magre-risk na private citizen. Kasi yung balik, matagal saka risky. Hindi katulad ng gobyerno. It's only government who can afford to do that. Kaya kailangan enlighten ang government. Tama itong pikari dito. This is... Yes, actually, pero, yes. Pag binasa niyo yung newspaper, naririnig niyo maraming against Jack. Diba? Pero ang ganda po ng Pikari. May halong politika kaya lang. Diba? At least nagtuloy po, diba? Kaysa mapunta naman yung budget sa mga bagay-bagay na sa building, diba? Na walang kakwenta-kwenta na diba? At least ito, mapapakinabangan for hundreds of years, diba? Tsaka magpo-progress talaga ito. Magpo-progress talaga. Yan lang simula. Umbaga sa simula pa lang talaga. First time po yan talaga, na magkaroon tayo ng ganyang klaseng program. Ganitong kalaki, seryoso ang effort ng gobyerno para tayo mag-improve sa device innovation. Totoo yan. Go Pikari. Sige. Ma'am, kinapos tayo sa oras kasi 11 na no? Sige, any parting words po, Doc? Doc Ross. Sinabi ko na nga, nag-uumpisa pa lang ito. So, bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng support. Ang gobyerno sana, tuloy-tuloy nila ito. Mabigyan lang ito ng support ng at least 5 years na tuloy-tuloy. Walang delay ng budget. Diba? Ang approve pa lang sa amin, 1 taon. 1 taon pa lang. Baka yung pangalawang taon, okay. Pero, may question pa So, sana ituloy nila 5 years. Tingnan nyo, in 5 years, ma-develop itong lahat. Malaking bagay yan. Malaking bagay. Nakaka-inspire naman. Sige ma'am. Okay ma'am, paalam na tayo. Nako, sa susunod na Sabado ulit, more on Pikari projects po tayo. Para malaman natin kung ano yung mga bagay na bagay na makakatulong talaga sa buhay ng Pilipino. Totoo. Hindi siya masyado nabibigyan ng pansin, ma'am. Pero yung impact nito, malaki. Di ba? Hindi kaya ng ibang politiko. Imbaga, hindi siya pang 2016 lang masyadong mahaba yung dadaanan nito para maging successful sana. Sana pagtulong-tulungan, walang halong politika, magkasundo lang, tapos tuloy-tuloy lang, di ba? Yes. At yan ay mapapakinggan nyo lang po dito sa VGATIN. Victory in Governance and Technology Through Information Network. Kaya makinig po kayo lagi para sa kiunlad po ng bayan. Yes. Naku, babatiin ko sana yung mga taga-ITB-PAP. Business Process Association of the Philippines, at saka yung CHED, at saka yung UPOU. Magandang umaga. Nakikinig po sila kasi I was there sa public consultation ng online distance learning. So, po siya, batas po siya, kaya kailangan naming umattend lahat from Luzon. Schedule natin, ma'am, para makausap natin sila rito. Kahit phone patch lang. I told them already, sabi nila, daw. Okay, so, sige po. Next Sabado po uli! Salamat po sa pakikinig. Ellison Barcelo po. Bye-bye. Radyo Inquirer. 990 AM. Mga kabataan, power up your Saturday.